Dear Kuya Bono, noong 2021 ko pa gustong magpadala ulit ng update sa kwento ko noong 2020, kaya lang naging komplikado ang mga sitwasyon at ayokong lumala ang problema namin. Teacher pa naman si Elisa at siya ang maapektuhan ng sobra kung sakali. At kung dahil sa kwento ko kaya malalaman ng ibang tao ang problema namin, ako ang masisisi dahil ako ang nagpakalat. Pangit din yun sa imahe ko dahil lalaki ako pero magmimistula akong marites. Kaya lang habang nagtitiwala ako na wala pang nakakaalam sa problema namin, mali pala ako. Likas palang talentado ang mga totoong marites at sila pa ang unang nakaalam ng bagay na dapat noon ko pa nalaman. Ang masama lang ay hindi eksakto ang mga pinakalat nilang balita. Sobra-sobra at exaggerated pa. Dahil dito, nagpasya na rin akong sumulat ulit upang maibsan din kahit papano ang bigat sa dibdib ko at maitaman na rin ang ibang lumaganap na balita. May ilan akong kakilala na nakarinig sa kwento ko noong 2020. Tinanong nila ako kung ako yung nagpadala. Hindi ako direktang umamin. Hindi rin ako nag-deny. May co-teacher din si Elisa na addict talaga sa programa mo, Kuya Bono. Close kami pero hiniling niyang wag ko na lang daw siyang isali sa kwento ko. Pero siyang nagbigay ng payo sa akin na walang masama kung magpapadala ako ng update upang maliwanagan ng mga agam-agam at maitama ang maling paratang. Sabi pa niya, mararamdaman ko daw ang pagluwag ng dibdib ko kapag nailabas ko lahat ng kinikimkim ko. Kaya heto ako ngayon, nagsusulat ulit ng part 2. Pero hiling ko sa lahat na sana, lawakan nyo ang pangunawa nyo dahil gaya nyo, tao lang din kami, nagkakamali, hindi perpekto. Tatlong taon na ang nakararaan mula nung ibukas ko sa inyo ang buhay ko. Sa ngayon ay ganito pa rin ako, simpleng namumuhay dito sa aming baryo, kontento sa mga bagay na mayroon ako at nagsisikap na huwag maghirap ang pamilya ko. Nagtutumana pa rin ako. Gulay ang siya talagang source of income ko. Gulay na tinatanim namin sa tulong ng mga kasamahan ko at gulay na inaangkat namin sa ibang magsasaka upang maibiyahe sa Maynila at sa Cavite. Ganito pa rin ang buhay ko ngayon. Simple at kontento, pero sa paningin ng mga kapatid ko, mahirap ako. Hindi ako nagpapaawa sa kanila pero naaawa sila sa akin kasi mahal daw nila ako. Kaya naman lagi silang tumutulong kahit hindi ako nanghihingi. Si Kuya na doktor, buwan-buwang nagdedeposito sa account ko para daw sa mga anak ko. Si Ate Jasmine naman, hindi buwan-buwan kung magpadala pero malaki talaga. Si Katya, mga gamit naman ang laging pasalubong niya tuwing dadalaw siya dito. Isa siyang abogadang fashionista na sobrang nagigiliw sa mga anak kong babae. Si Jerickson naman na mechanical engineer na sa Japan. Binigyan pa niya ako ng isang forward noong nakaraang taon para daw madagdagan ang kita ko sa pagbabiyahe ng gulay. Pero nirequest niyang mag-supply din kami sa Cavite kung saan siya nakapag-asawa. At ang kapatid ng misis niya ay nagtitinda din ng gulay at bigas sa palengke ng Dasmariñas. Noong kabataan ko, naging pasaway ako at hindi ako gumaya sa mga kapatid ko na talagang nagsikap sa pag-aaral.
Silang lahat ay nakatapos. Ako ay hindi. Akala ko, sisisihin nila ako at sasabihing kasalanan ko kung bakit ganito lang ang buhay ko. Pero hindi naman pala dahil mahal nila ako at nauunawaan nilang hindi kagaya ng utak nila ang utak ko at wala din sa puso ko ang mamuhay ng marangya sa syudad. Dahil dito ako maligaya at kontento sa baryo. Bahagi pa rin ng buhay ko ang mga taong simple ding kagaya ko. Mga kaibigan kong kagaya kong magsasaka, mga tao sa paligid kong may mataas na paghanga sa akin dahil ako'y tapat na kaibigan at mapagpakumbaba. At sila ay kasama kong nasaktan noong akala namin ay nagtataksil sa akin ang asawa kong si Elisa. November 2020 nung mapansin ko ang mga pagbabago sa katawan ng asawa kong si Elisa. Pero hindi ko siya tinanong kung buntis siya dahil noon ay nagsasalawahan ng isip ko kung maniniwala ako sa mga haka-haka na may relasyon sila ni Michael. Kung maalala niyo si Michael, nakababatang kapatid ni Berto. Mas gwapo si Michael kay Berto, mas matangkad, mas malaki ang katawan, pero may kahinaan ng utak. Noong mamatay si Berto, kay Michael niya iniwan ang mga ari-arian niya. May negosyo pa sila nun sa Maynila na hindi naman na-manage ni Michael kaya't nalugi at binenta na lang. Nagpa siyang umuwi na lang dito sina Berto, ang nanay niya, dalawang nakababatang kapatid niya, at ang anak niya sa pagkabinata. Nagtayo sila ng bahay dyan sa kabilang barangay kung saan naroon ang mga kamag-anak ng nanay nila. Single dad si Michael. May nakasama daw siyang babae noon. Nabuntis niya at naanakan pero naghiwalay sila. Si Elisa, kahit na mga bata pa kami ni Berto, dati na siyang malapit sa pamilya ni Berto, lalo na sa nanay ni Berto. Kung maalala nyo, akala namin noon ay nalunod si Berto sa ilog. Natangay pa ng tubig baha ang bahay nila, kasama umaalaga nilang hayop noon. Kung gaano ako nalungkot noon para kay Berto, mas lalo na si Elisa. Sobra siyang nawalan ng ganang sumaya noon, ni hindi nang umingiti at laging umiiyak tuwing maaalala niya si Berto. Sa kabilang barangay ay walang elementary school. Dahil ang elementary school naman dito sa aming barangay ay nasa boundary lang. Yun ang unang makikita mo kapag papasok ka dito sa barangay galing sa kabilang barangay. Pero nasa kabilang barangay naman ang public high school. Sa elementary school dito sa barangay nagtuturo ang asawa kong si Elisa. Si Mateo naman na nanligaw noon kay Elisa ay teacher din doon naman sa high school. Pero dahil mas gwapo ako kay Mateo, ako ang sinuwerte kay Elisa. Joke lang po. Kung narinig nyo ang part 1 ng kwento ko, alam nyo na kung paanong ako ang pinakasalan ni Elisa dahil nga nawala ang best friend kong si Berto
na siya talagang pinakamamahal ni Elisa. Isa pa, hiniling noon ni Berto na ako na lang ang pakasalan ni Elisa. Tinanong ko naman si Elisa noon kung dahil lang ba sa kahilingan ni Berto kaya niya ako pinakasalan. Ang sagot niya ay hindi naman daw. Mahal din naman daw talaga niya ako. Isa pang hiling ni Berto noon ay kapag daw nagkaanak si Elisa ng lalaki, kung pwede daw ay ipangalan naman namin ng bata sa kanya. Nagbuntis nga at nanganak ng 2 beses si Elisa pero parehong babae naman. Nung unang pagkakataong sumulat ako sa inyo Kuya Bono ay 2 na ang anak namin ni Elisa. Pero November 2020 nga ay natiyak kong buntis na ulit siya. Ang tanong lang noon ng mga kaibigan ko, maging ang pinsang buo ni Elisa na si Kuya Efren ay, sa akin daw ba kaya ang bata? Alam kong mataas ang respeto at paggalang ni Kuya Efren sa pinsan niyang teacher na si Elisa. Sa buong angkan kasi nila, 2 lang ang naging professional at isa si Elisa sa 2 yon. Kaya't mataas ang pagtingin nila sa asawa ko. Pero lasing si Kuya Efren nung masambit niya ang salitang, "O Treb, sigurado ka bang sa'yo ang pinagbubuntis ng pinsang ko?" Grade 2 na ang anak ni Michael noon. Lalaki ang bata at pupil siya ni Elisa. Tawagin na lang natin ang batang iyon sa pangalang Justine. Malaki ang hawig ng bata kay Berto noong maliliit pa kami. Kaya't hindi nakapagtatakang naging malapit ang loob ni Elisa sa bata at maging sa ama nitong si Michael. Si Michael ang naghahatid sundo sa anak niyang si Justine. At maraming nagsasabing kapag daw nagpupunta si Michael sa eskwelahan, ay matagalan nagkukwentuhan sina Michael at Elisa. Noong mga panahong yun din nagmamasteral si Elisa sa syudad na mahigit 1 oras ang biyahe mula sa aming bayan. Nagkaroon din ng chismis noon na may nakakakita daw kina Elisa at Michael sa syudad na magkasama. Sa isang restaurant pa daw na mamahalin na nasa ground floor ng isang hotel. Kalokohan. Ganito ang pare-pareho naming reaksyon noon ni na Kuya Efren kasi kilala namin si Elisa. Lalo na ako, hindi ko mapapaniwalaan na magagawa ni Elisa ang magloko. Hindi siya ganong klaseng babae. Sabi ko noon, kung totoo mang nagkita nga sina Elisa at Michael sa syudad, baka nagkataon lang at nagkayayaan lang kumain. Noon kasi Kuya Bono ay may pang-umagang klase sa masteral niya si Elisa. Natatapos ng 11:00 ng umaga at ang susunod niyang klase ay 2:00 na, kaya't may bakante siyang oras para mananghalian. Kilala si Ate Bernarda na may sari-sari store bilang chismosa dito sa lugar. At sa kanya daw nasagap ni Kuya Marshall ang mga bali-balita tungkol kina Michael at Elisa. Si Hildo naman minsang nakainom ay hinamon niya si Ate Bernarda na magbigay ng ebidensya sa mga kinukwento niya. Pero ang sagot ni Ate Bernarda ay, "Anong ebidensya? Kinuwento lang sa akin yan. Bakit kayo sa akin hahanap ng ebidensya?" Sino nagkwento sa'yo? Sabihin mo, Bernarda. Sigaw naman sa kanya ng bayaw niyang si Kuya Marshall na isa sa mga kaibigan ko. Pero ang sagot ni Ate Bernarda, kung hindi totoo, di huwag niyo na lang pansinin. Sino nga ang nagkwento sa'yo? Tanong ulit ni Kuya Marshall na dinuro pa sa mukha ang hipag niya. Nagalit si Ate Bernarda at yun, nag-away na sila. Umalis na lang ako noon dahil
Susunduin ko pa ang panganay ko sa nursery o sa daycare. Marami din akong gawain sa bahay noon dahil malaki na ang tiyan ni Elisa noon, limitado na ang kanyang nagagawa. Noong manganak si Elisa sa ospital, ako na ang nagbigay ng pangalan sa bata, Roberto. Pero may lungkot sa puso ko noon dahil noong titigan ko ang mukha ng bata, hindi ko maaninag na may hawig siya sa amin. Sa amin kako kasi ang dalawa kong anak na babae ay kahawig ko. Pero naalala ko din kaagad, Kuya Bono, na noong mga baby pa ang dalawang chikiting ko ay hindi ko rin naaninag ang mukha ko sa kanila. Iniisip ko na lang na siguro pag lumaki ng konti si Robbie, yun ang naging palayaw niya ay magiging kahawig ko rin siya. Dumating din si Michael at ang anak niyang si Justin noon sa ospital. At gusto kong mainggit noon dahil napakatamis ng ngiti ni Elisa sa mag-ama. Samantalang nung ako ang kausap niya ay nakasimangot siya at puro daing sa mga sakit daw sa katawan niya. Pero noong si Michael ang kausap niya, para siyang nasa stage at sumasali sa beauty contest dahil sa luwang at tamis ng ngiti niya. Yun noon yung panahon, Kuya Bono, na may konti na akong paniniwala sa mga chismis tungkol sa kanila. Dahil nakilala ko si Evelyn, ang dating asawa ni Michael, ina ni Justin. Hindi ko sinasadyang makilala si Evelyn, Kuya Bono. Sa 113 na tao dito sa Pilipinas, nagtaka din talaga ako kung paanong nag-cruise sa mga landas namin. At dahil hindi ko pa siya kilala noon, hindi ko alam na siya ang dating nakasama ni Michael, hindi ko naiwasang humanga sa kanya dahil likas siyang maganda, mahinhin, mabait, at tunay na kaibig-ibig. Sa isip ko noon, kung totoo mang nagtataksil sa akin si Elisa, pwede rin siguro akong mangaliwa kung kagaya ni Evelyn ang papatol sa akin. Kabuanan na noon ni Elisa pero nakisuyo sa akin si Kuya Harvey na mag-ayos ng papeles ko dahil isasama niya ako sa Vietnam upang i-meet ang kanyang boyfriend na Vietnamese na nakilala lang niya sa internet. Dati na akong konsentidor sa kabaklaan ng kuya ko. Okay lang din kina Mama at Ate Jasmine pero kina Papa, Jerickson at Katja, hindi sila natutuwa kay Kuya. Gusto nila itong mag-asawa ng babae. Cardiologist si Kuya Harvey. Espesyalista siya sa puso. Pero pinagkadiinan niya kina Papa na siya mismo ay wala siyang gamot sa abnormalidad ng puso niya. Ngunit baka magkasakit daw siya kung hindi niya susundin ang sigaw ng puso niya. Nagkajowa pa si Kuya Harvey noon ng taga dito sa amin at ako pang naging tulay nila.
Naniniwala kasi ako, Kuya Bono, na love is blind. It sees no gender or anything. Sa travel agency sa Pasay kung saan ako initusan ni Kuya Harvey, doon ko nakilala si Evelyn. Siya ang nag-asikaso sa akin at naging sobrang lapit niya sa akin nung isama niya ako sa photo room kung saan niya ako kinuhanan ng litrato. Lumapit siya sa akin upang ayusin ang buhok ko at pahiran ng manipis na foundation ang nangingintab noon na noo at tuktok ng ilong ko. "Surfer ka ba, sir? Ang ganda ng kulay niyo, ah." Narinig kong sabi niya. "Hindi, farmer ako." Sagot ko. Pero asiwa ako noon dahil napakalapit ng maganda niyang mukha sa mukha ko at amoy na amoy ko ang kabanguhan niya. After 3 days, Kuya Bono, pinabalik niya kami para sa isang meeting. Pero hindi sumama si Kuya Harvey kaya't ako lang ang nagpunta. Sa coffee shop sa roof deck ng building kami nagkita ni Evelyn at doon ay nagkakwentuhan kami ng matagal-tagal hanggang sa hindi na tungkol sa pagta-travel namin sa Vietnam ang paksa ng usapan namin kundi tungkol na sa personal naming buhay. Natanong kasi niya kung may asawa at anak na ako. Sinabi kong meron na. Ang sumunod niyang sinabi ang nagpalungkot sa kanya. "May anak na rin ako pero wala sa akin." "Bakit? Nasaan?" "Hindi ko alam kung nasaan sila. Pero kasama niya ang lola niya." Nagpatuloy ang pagkukwento niya dahil sa dami ko ring tanong hanggang sa nalaman ko nga na siya ang dating kinakasama ni Michael at ina ng batang si Justine. May sumingit na kapilyuhan sa isip ko noon, Kuya Bono. Ano kaya kung digahan ko si Evelyn? Puwas na patunayan kong mabuting lalaki ako. Hindi na ako kagaya nung high school at college ako na sugapa sa babae at insensitive sa damdamin nila. Isa pa, sobra kong mahal si Elisa at hindi ko pa naman talaga napapatunayan kung totoong may relasyon sila ni Michael. Gayunpaman ay nakuha ko ang cellphone number at Facebook ni Evelyn. Hindi ko sinabi sa kanya, Kuya Bono, na kilala ko si Michael. Hindi ko matandaan kung bakit hindi ko yun sinabi. Ngayon ko iniisip na siguro gusto ko talagang dumiskarte noon sa kanya at alam kong hindi siya magiging komportable kapag nalaman niyang kilala ko ang ex niyang si Michael. Nung iserve ang order naming pagkain, nagdasal muna si Evelyn. Pagkatapos niyang mag-pray ay natanong ko siya kung INC siya. Hindi daw. Nakaugalian lang daw niyang magdasal tuwing kakain siya. Maka-Diyos ka pala. Nasabi ko pa. Lahat tayo, sir, dapat maka-Diyos. Kahit makasalanan tayo, dapat maka-Diyos tayo. Ikaw, makasalanan? Oo. Bakit ikaw, sir? Hindi ka ba nagkakasala? Ewan eh. Baka may mga nagagawa din akong ayaw ng Diyos pero yung kasalanang malala, wala naman akong maalala. E di okay pala, sir. Malinis ang konsensya mo. Bakit ikaw? May kumukurot ba sa konsensya mo? Noon ay sinulyapan niya ako sa mata tsaka sinabing, nangyari na ba sa'yo, sir, yung bago mo lang siyang kakilala pero parang napakagaan ng loob mo sa kanya? At parang pwede mo siyang pagkatiwalaan ka agad? Ako, madali talaga akong magtiwala. Lalo na sa mga taong nagtitiwala sa akin. Feeling ko kasi, sir, parang pwede kitang pagkatiwalaan. Actually, oo. Trustworthy naman ako eh. Okay.
Loyal ka ba, sir, sa misis mo? Nagitla ako sa tanong niyang yon pero nakasagot naman kaagad ako. Oo naman. Good for you, sir. Ako kasi hindi. And back to your question kung may kumukurot sa konsensya ko. Oo, meron. Kahit matagal na yon. At paulit-ulit na akong nanghingi ng kapatawaran sa Diyos, inuusig pa rin ako ng konsensya ko. Tao lang tayo, Miss Evelyn. Normal sa atin magkamali at magkasala. Yun na lang ang nasabi ko kahit na hindi pa ako sigurado kung tama ang hinala ko na siya ang nakagawa ng kasalanan kay Michael na siyang dahilan ng paghihiwalay nila. Hindi ko naman kayang tanungin kung nanlalaki ba siya, nagtaksil ba siya kay Michael kaya binasura siya ni Michael. Kaya lang parang gusto talaga ni Evelyn na magluwag ang dibdib niya noon at ma-unload lahat ng bigat sa dibdib niya. Nagkwento pa siya ng nagkwento hanggang sa mabanggit niya ang isang bagay na sobra ko ding ikinagulat at ipinagtaka. Pero hindi ako nag-react sa nalaman ko. Nagpatay mali siya ako dahil hindi nga niya alam na kilala ko ang mga taong involved sa kanyang pagkakasala. Ang sabi niya, hindi daw niya napigilan ang sarili niya dahil na-in-love siya ng sobra at mahina daw siya sa pagkontrol sa tibok ng puso niya. Makaraan ng 5 araw ko sa bahay namin sa Maynila, umuwi ako dito sa probinsya at 10 araw ang dumaan ay nanganak na si Elisa. Dati na naming alam na lalaki ang isisilang niya pero hindi ko talaga masabi noon na excited ako magkaroon ng anak na lalaki dahil may agam-agam kami na hindi sa akin ang batang yon. Agam-agam lang kasi hindi pa ako 100% sure noon na nagtaksil nga sa akin si Elisa. Pero aminado ako na tumaas noon ang pagdududa ko dahil kay Evelyn. Si Evelyn kasi kung kikilatisin mo sa panlabas ay parang hindi siya gagawa ng masama. Pero ayon na rin sa kanya, nagmahal lang siya at mahina sa pagkontrol sa tibok ng puso niya. Gusto kong malaman noon mula mismo sa bibig ni Elisa kung may damdamin ba siya para kay Michael. Pero iisipin ko palang Kuya Bono na sasagot si Elisa sa akin ng oo, ay nasasaktan na ako. Tinupad ko ang pangako ko kay Berto na ipangalan sa kanya ang batang isinilang ni Elisa kahit na tingin ko noon ay kahit hindi na sana. Inisip ko na lang kung gaano kabuting kaibigan sa akin si Berto noon at wala siyang pangakong hindi niya tinupad noong nabubuhay pa siya kaya tinupad ko pa rin ang pangako ko sa kanya. Roberto ang pinangalan ko sa bata, Robbie ang kanyang palayaw. At gaya ng mga naunang panganganak ni Elisa ay tumira sa amin ang nanay niya upang direktang maalalayan si Elisa habang hindi pa niya kaya ang katawan niya. After 2 weeks, nag-flight na kami ni Kuya Harvey papuntang Hanoi, Vietnam. Dumating kami ng airport ng 3:00 ng hapon. Agad kaming sumakay sa service ng hotel. 2 oras na biyahe bago namin narating ang Halong City na napakaganda naman talaga. Isa itong maliit na syudad na malinis at malawak. Walang nagtataasang building na kagaya sa Maynila, pero ang Halong Bay ay talagang kamangha-mangha.
Natatanaw ito mula sa bintana ng kwarto ko sa hotel. Yung malalaking rock formation na nagmistulang mga bundok na tumubo sa dagat. Yun talaga ang dinadayo ng mga turista. May mga nagbabangka at hindi ko maiwasang asamin noon na sana kasama ko si Evelyn na namamangka din doon. Hindi ko na nakita si Evelyn bago kami nag-flight ni Kuya Harvey. Pero tumawag siya upang magbigay lang ng ilang reminders tungkol sa biyahe namin ni Kuya. Alas 6 ng gabi nung ayain ako ni Kuya sa Baywalk upang i-meet si Chow na boyfriend niya. Gwapo naman si Chow. Halos mukhang Pinoy din na mas maliit lang ang mata. Matangkad din at sanay namang mag-English. Bahagya akong lumayo sa kanila nung magsimula na sila magkwentuhan, pero sinenyasan ako ni Kuya na huwag akong lalayo. Actually, bodyguard talaga ang ganap ko sa kuya ko. Pero kampante ako noon na walang masamang tao doon dahil hindi naman masyadong matao ang lugar. Karamihan ng mga nakikita kong tao ay mga turista lang din. Umupo ako sa isang bakal na bench paharap sa Halong Bay habang dalawang mukha ang naglalaro noon sa isipan ko. Mukha ni Evelyn at mukha ng asawa ko. Aminado ako nun, Kuya Bono, na may damdamin na rin ako para kay Evelyn. Pero yun ay masasabi kong paghanga kesa sa pagnanasa dahil ni minsan ay hindi naman naglaro sa isipan ko na kasex ko siya. Ang laging nasa isip ko ay ang maganda niyang mukha, ang magaganda niyang mata na parang puno ng lungkot, ang natural na mahinhin na kilos niya, at ang boses niyang kaigaan sa tenga. Naisip ko noon, para na rin akong nagtataksil sa asawa ko kahit wala pa namang nangyayari sa amin ni Evelyn. Kamay pa nga lang niya ang nahawakan ko at nangyari lang yun noong una kaming magkita sa office nila. Nakipag-shake hands lang siya sa akin. 3 araw lang kami sa Halong City. Bumalik kami ng Hanoi nung pang-4 na araw. Nag-shopping lang kami kasama si Chow, then natulog ulit sa hotel sa Hanoi at kinabukasan ay umuwi na rin kami ni Kuya ng Pilipinas. Maligay si Kuya Harvey noon. Aninag ko yun sa kanyang mga mata at matatamis niyang ngiti. Tunay siyang maligaya kahit alam niyang hindi naman magtatagal ang relasyon nila ni Chow dahil pareho silang lalaki. At alam din niyang vested interest lang ang dahilan kung bakit siya pinatulan ni Chow. Maligaya lang siya kasi nasunod niya ang gusto ng puso niya. Yun lang naman talaga yun, Kuya Bono, di ba? Follow your heart because that's the only way to make you really happy. Kinabukasan matapos akong makauwi dito sa amin galing ng Maynila, nakalive pa noon si Elisa at ako'y galing sa Tumana. Nadatnan kong may kalarong batang lalaki ang 2 anak kong babae. Ang batang yon ay si Justine. Papa ko yan, mag-bless ka. Narinig kong utos ng panganay kong si Eliza kay Justine. Tumayo si Justine at nagmano nga sa akin. Ako naman ay binuhat ko siya at inupo ko sa mesa. Sabay titig sa masaya niyang mukha. Mukha nga yun ng kababata ko at best friend kong si Berto na siyang tunay niyang ama. Iyon ang kwento sa akin ni Evelyn. Na-inlove siya kay Berto noon kahit si Michael ang boyfriend niya.
Nauna pang may nangyari sa kanila ni Berto bago niya napagbigyan din si Michael, kaya sure daw siya na si Berto ang ama ni Justine. Dahil nag-positive na siya bago pa niya maibigay ang sarili niya kay Michael. Lumayo daw si Berto kay Evelyn dahil ayaw niyang tuluyang masira ang respeto at paggalang ni Michael sa kanya. At inutusan ni Berto si Evelyn na magseryoso sa kapatid niyang si Michael. Napintasan ko ang best friend ko sa part na yon, Kuya Bono. Pero hindi ako nagsalita ng negatibo tungkol sa kanya sa harap ni Evelyn noon dahil hindi nga niya alam na kilala ko sina Berto at Michael. Pero tingin ko talaga sablay ang ginawang yun ni Berto. Kagaguhang malaki yun dahil hinayaan niyang magpatuloy pa sina Evelyn at Michael kahit alam niyang siya ang mahal ni Evelyn. At nagalaw niya na si Evelyn. Si Berto pa daw noon ang umalis sa bahay nila at tumira sa isang studio-type apartment malapit sa Capitol Medical Center dahil siguro madalas na siyang makaramdam noon ng sakit sa katawan niya o baka alam niya nang may sakit siyang malala. Pumanaw si Berto sa sakit na leukemia, pero kahit nung alam ko na ang naging kasalanan niya, ay hindi ko rin inisip na nakarma siya dahil alam kong mabuting tao ang best friend ko. Naging marupok lang din siya sa paglaban sa tibok ng kanyang puso dahil tao lang din siya kagaya ko. Kagaya ni Evelyn at kagaya ng asawa kong umamin din kalaunan na oo, minahal nga niya si Michael. Anniversary pa namin nang umamin si Elisa sa akin. Nito lang April 2023, Kuya Bono. Lumabas kami lang dalawa at nag-date sa syudad kung saan siya nag-aral ng kanyang masteral. Sa totoo lang, hindi bukal sa puso ko ang ayain siyang mag-date gaya ng mga nakaraang taon bago pa sila na-chismis ni Michael. Alam ko lang sa sarili ko na dapat ko siyang i-date dahil taon-taon ko namang ginagawa yon tuwing anniversary namin. Pero sensitive si Elisa at napansin niya mga kilos ko. Bigla siyang nagsalita. Pwede ka bang maging honest sa akin? Narinig kong tanong niya habang magkaharap kami sa maliit na mesa sa sosyal na restaurant na yon. Bakit? Tingin mo ba hindi ako honest sa'yo? Matagal na kitang inoobserbahan, Otrem. Akala mo ba, hindi ko alam na nachichismis kami ni Michael? At matagal ko na rin pinaghandaan ng araw na tanungin mo ako tungkol kay Michael. Pero parang umiiwas kang kumprontahin ako. Nagpe-pretend kang okay ka lang. Hindi ako umimik pero hindi ko din nagawang salubungin ang titig ng asawa ko sa mga mata ko. Mabigat sa loob ko ang ginagawa mo, Otrem. Mas nahihirapan ako dahil parang akong pinapatay sa pananahimik mo. May tiwala kasi ako sa'yo. Ito ang naisagot ko. Salamat. Salamat sa tiwala, Otrem, pero aamin ako sa'yo. Para matapos na to. At para magluwag na rin ang kalooban ko. Pasensya ka na kung ngayon pang anniversary natin nangyari to. Pero hindi na natin dapat pahabain ang pagkukunwaring to. Kaya kahit hindi ka nagtatanong, magsasalita na ako. Oo, Treb. Oo. Mahal ko si Michael. At ganoon din siya sa akin.
Pero wala kaming relasyon at lalong walang nangyari sa amin. Hindi ko lang napigilan ng puso kong maramdaman yun sa kanya, Otreb. Hindi ko makontrol ang damdamin ko pero nakokontrol ko ang kilos ko, ang aksyon ko. Kaya ni hawak sa kamay, walang namagitan sa amin ni Michael at walang mamamagitan sa amin. Tuwing iniisip ko, Otreb, na naniniwala ka sa mga kwento-kwento na may nangyayari sa amin ni Michael, hindi kinakaya ng isip ko. Kasal ako sa iyo, may mga anak tayo, teacher ako. May respeto ako sa sarili ko at alam kong lahat yun ay masisira kapag nakiapid ako. Pero kung wala ka, wala tayong anak, susundin ko ang puso ko. Magkikipagrelasyon ako kay Michael dahil may damdamin ako sa kanya at mabuti siyang tao. Pero nandyan kay. Kasal tayo at may mga anak tayo. At hindi ko kayang magkasala sa inyo at sa sarili ko. Otreb, nagkasala lang ang puso ko. Pero malinis ang konsensya ko. Masyado kong mahal si Elisa, Kuya Bono, at sa totoo lang, takot akong mawala siya sa buhay ko. Noong oras na yon sa restaurant ay naramdaman ko ang matinding karuwagan sa sarili ko. Kasi may gusto akong itanong sa kanya, pero hindi ko nagawang itanong dahil naduwag ako. Natakot ako sa magiging sagot niya. Gusto ko tanungin sa kanya noon kung dahil mahal niya si Michael, ako ba mahal pa niya? Mula noon, Kuya Bono, ay naging sensitive ako sa lahat ng kilos at salita ni Elisa. Dati kasi, wala lang naman sa akin kung naikukumpara niya ako sa mga kapatid kong successful sa buhay, mga professionals, mga mayayaman na. Pero lately, kapag nababanggit niyang sana degree holder din ako or kasing successful sana ako ng mga kapatid ko, nasasaktan na ako. May isang gabi pa kasing nagbabasa siya sa internet, sa cellphone ng isang article tungkol sa kung paano i-inspire ng isang teacher ang kanyang mga estudyante sa pamamagitan ng kanyang personal na buhay. Hindi daw niya magawa dahil ang napangasawa niya ay hindi tapos ng pag-aaral. Casual lang niya nasabihin, Kuya Bono, pero nasaktan ako. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit may ganun na. Hindi pa yon ang huling pagkaka-insulto niya sa akin. Marami pang iba. Pero lagi kong iniisip, Kuya Bono, na nagiging oversensitive lang ako dahil nasasaktan ako sa katotohanan ng may ibang lalaki sa puso ng asawa ko. May isang gabing kainuman ko sina Kuya Efren, Kuya Marshall at si Hildo. Nag-chat si Kuya Harvey. Tinanong ako kung gusto ko daw siyang samahan sa Thailand. Nito lang June 2023 yun, Kuya Bono, at wala na sila ni Chow na Vietnamese at isang taga-Thailand na ang boyfriend niya. Pasa ko dyan, Kuya.
At baka pwedeng stop ka muna. Okay. Ganito ang sagot ni Kuya, bagay na ikinakonsensya ko kasi first time yun na kontrahin ko ang kuya ko at tanggihan ang kanyang paanyaya. Chinat ko siya ng ganito. Kuya, talaga bang hindi natin pwedeng pigilan ng labanan ng puso natin? Hindi, Otrem. Imposible yan. Pero kaya natin kontrolin ang katawan natin para hindi sundin ang utos ng puso natin. Okay, Kuya. And since ayaw mo ako samahan sa Thailand, walang mamamagitan sa amin ni Arcom. Which is good somehow kasi hindi ako makakagastos. Kaya, Kuya, hindi mababawasan ang pera mo. Ito ang naging reply ko pero nag-chat pa si Kuya. Narinig mo na rin ba yung satsat ni Papa tungkol sa atin, Otrem? Na ano? Baka daw mas mayaman ka pa sa akin. Ano? Saan naman nakukuha ng kayamanan ko, Kuya? Hindi kasi ako nagpapayaman, Otrem. Gastador ako, alam mo naman yon. At yun ang ayaw ni Papa sa akin. Ikaw daw matipid ka, kuripot ka, baka daw mas marami kang pera sa bangko kesa sa akin. E di huwag ka kasing gastador, Kuya. Magpayaman ka din gaya ni na Jerickson at Katja. Para saan, Otrem? Bakit? Madadala ko ba sa kabilang buhay ang kayamanan ko? Wala naman akong asawa o anak, edi i-enjoy ko na lang ang buhay ko. Saglit ako napaisip sa chat na yun ni Kuya, hanggang sa nag-reply na lang ako ng ganito. Magchat-chat ba ulit ako kay Evelyn, Kuya? Bakit? Sasamahan mo na ako sa Thailand? Oo, malakas ka sa akin eh. August 2023 nung magpunta kami ng Thailand at bago nun ay nagkita ulit kami ni Evelyn. Ako ang nag-aya sa kanya na magkita kami sa Dolomite Beach na hindi ko pa nakikita noon sa personal at gusto kong makita at makasama doon si Evelyn. Doon ko din ipinakita sa kanya ang mga litrato ng anak niyang si Justin sa cellphone ko. Nagulat siya. Hindi makapaniwala at grabe ang iyak niya. Pinagtitinginan kami ng mga taong namamasyal noon. Sunod-sunod ang tanong sa akin ni Evelyn, bakit may pictures ako ng anak niya, nasaan daw sila? Nagsusumamo, nagmamakaawa na tulungan ko siyang makita ang anak niya. One week kami sa Chiang Mai, 2 days sa Bangkok, at sa mga araw na yun pala Kuya Bono ay gumawa na ng aksyon si Evelyn. Aksyon upang muling makita sina Justin at Michael. At alam mo ba Kuya Bono na napakalaking pagbabago ang nangyari? Nagkabalikan sina Michael at Evelyn. Ikinasal sila nito lang October 2023 at sa Maynila na ulit sila nakatira. So nawala na sa landas ko si Michael at anong balik na rin ang dating pagtingin sa akin ni Elisa. At dahil dito ay pinasalamatan ko ang sarili ko dahil nagtimpi at nagtiis ako.
Hindi ako nakagawa ng bagay para masira ang pagsasama namin ng asawa ko. Ni hindi nga kami nagkaroon ng matinding pag-aaway. Noong undas, umuwi sina Michael at Evelyn dito kasi dito nakalibing si Berto. Dinalaw nila ito sa kanyang puntod at sumaglit din sila dito sa bahay. Ako ang nagbukas ng gate sa kanila at hindi ko napigilang tawagin si Justine ng Little Berto. Pero na-realize ko rin kaagad na sana hindi ko yon sinambit. Pero nakita kong nakangiti naman si Evelyn habang nakahawak sa braso ni Michael. Noong saglit kami magkasarilinan ni Evelyn ay natanong ko siya kung alam na ni Michael na si Berto ang tatay ni Justine. Oo, inamin ko lahat bago kami nagpakasal. Natanggap naman niya kasi mahal na mahal daw niya ako. Ikaw, mahal mo na rin siya. Sa aming mga babae, Otreb, natututunan ng pag-ibig. At oo, unti-unti na siyang napapamahal sa akin. Kasi nawawala na yung mga bigat sa dibdib ko. Hindi man siguro tuloy ang mawala yung lamat dahil sa mga pagkakamali ko, pero nakakalimutan ng mga guilt, Otreb, kasi nagsimula na akong itama ang mga mali ko. Tunay na hindi mapipigilan ng puso, pero nahuhusgahan lang naman tayo dahil sa gawa natin, hindi sa damdamin natin. Pasalamat ako't wala kaming nagawang mali ni Elisa, pero nagkamali ang mga damdamin namin. Ang maganda kay Elisa, naipagtapat niya sa akin ang naging damdamin niya noon kay Michael. Pero ako, hindi ko nagawang aminin sa kanya na nagkaroon din ako ng feelings para kay Evelyn. Sa ngayon, Kuya Bono, ay okay lang naman kami. Ako ganito pa rin. Simpleng tao na may simpleng pananaw at mga gusto. Nagpatayo ako ng magandang kubo dito sa tumana ko at dito ako madalas tumatambay ngayon kapag walang trabaho. 3 na ang anak namin ni Elisa. Marami akong kapatid at mga pamangkin at marami akong kaibigang mga simpleng tao. Pero paminsan-minsan ay nasasabik akong mag-isa. Kagaya ngayon na muli ako nagsusulat ng aking kwento. Following your heart is the only way to make you really happy. Totoo yan. Pero hindi naman tungkol lang sa happiness ang buhay. Kaya hindi dapat laging sinusunod ang puso. Mahalaga din naman ang malinis na konsensya at kapayapaan sa buhay. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at maraming salamat ulit kung sa pangalawang pagkakataon ay maging bahagi ng programa mo, Ang Aking Kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Otreb.
May isang kwento rin dito sa Kahugot TV kung saan nagkaroon dati ng pagtatalo sa comment section tungkol dun sa pag-cheat daw kahit wala namang physical na nangyari pero yung kasing puso at isipan ay nagtaksil. Cheating na raw yun. Dati sinabi ko na hindi cheating yun sapagkat wala ngang sexual intercourse o physical attachment na nangyari. Kaya lang, siguro yung mga nagsabing cheating na yon ay programmable yung kanilang puso, baka computerize ang kanilang damdamin. Kasi di ba, hindi naman talaga natin napipigilan yung feelings natin. That is something na wala ka talagang magagawa para pigilan ito. Di ba yung kantangan ni Donna Cruz, kapag tumibok ang puso, wala kang magagawa para pigilan ito. Pero para sa akin, Kahugot na Otreb at sa iyong asawa din, malinis kayo. May karapatan kayo magsabi na malinis ang konsensya nyo sapagkat napigilan nyo yung katawan nyo na makagawa ng kasalanan. Hindi ko ninanais na lahat ay sumang-ayon sa akin kapag sinabi kong hindi ka nagtaksil kung hindi ka naman nakipagtalik. O kahit na halikan man lang, hindi ba? Naiwasan naman yon ninyo ng asawa mo. And yung emotion talaga, yung feelings ay tingin ko hindi talaga yun napipigilan. And I think it's high time for you siguro na maging totally honest na rin sa iyong asawa. Kasi sabi nga nila, sa isang relasyon, pangalawang pinaka-importanting bagay yung magmahalan kayong dalawa at ang unang pinakamahalaga ay yung magiging honest and loyal ka sa kanya. Again, Otreb, napakagaling mo nang magkwento and I think may kinalaman yan dahil sa lugar kung saan ka nagsusulat ng kwento mo na mag-isa ka talaga, maganda yung paligid, tahimik. Yan mga Kahugot, sa mga nagbabalak na mag-share ng kanilang kwento, kailangan talaga ng privacy, magandang ambience, tahimik, para sa ganun makapag-concentrate kayo at makasulat ng napakagandang kwentong kagaya nitong kwento ni Otreb. Again, Otreb, maraming salamat sa iyo and God bless you and your family. At sa ating mga shoutout kay Lori Lee ng Riyadh at sa best friend niyang si Joy Bandin. Shoutout kay Nancy Jaspio. Ani Solano Tobias ng Hong Kong, shoutout to you. Ganun din kay Crystal Calabiao si Baluka. Family Magudayaw Albuge from Zirha sa Coyapo o sa Copayo. Faith Clinton Ifrong, shoutout to you. Rin din kay J. Bazar of Pampanga. Dengpot CHN, shoutout to you. Shoutout din kay Pauline Lablabong of Hong Kong. Karen Sapphire Kimaw Kapuyan, shoutout to you. Rin din kay Caroline Castillo Agangan. Shoutout sa aking anak na si Gabriela Jared Bungor ng Matalaw, Santo Niño, Cagayan, from Katrina Tribresa, Magayano. Anika Juan, shoutout to you. Ganun din kay Ijan Dane D. Rosales. Ki Ordan, shoutout to you. Shoutout din kay Jason Nawalig of Alfonso Lista Ifugao. Ganun din kay Jovi Ann Ganapin Lawigan. Nestle Ann Padua of Albaha, Saudi Arabia. Shoutout din kay Irma Linde Evangelista of Hong Kong. Daniel Binarao of Tuguegarao City, shoutout to you. Abon at Berry families ng San Isidro Isabela mula kay Elizabeth Abon Berry. Rosebel Padiran Andres at sa anak niyang si Braytot ng Gataran, shoutout sa inyo. At Infiel Uric of USA. Uric ba o Uric? Ng USA, shoutout to you. Ganun din kay Jelmar Bareng. Shoutout din sa asawa kong si Arlene Dalano Cañada at sa families Dalanao at Tumbali from Reynold Cañada. Shoutout sa Mr. kong si Jojo and to the Balinsat and Sabado families from Lilibet, Balinsat, Sabado of Minagbag, Quezon, Isabela. Maraming salamat makahugod sa pag-follow sa ating bagong Facebook page and pakishare lang upang siguro yung mga dati nating kasama sa dalawang pages nating na-hack ay makasama din natin sa DKB Stories page natin. Hanggang sa muli mga Kahugot, muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng Kahugot TV. Stay healthy, Kahugot, stay safe, and God bless us all.